Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Itagoy na lang ako sa pangalang Sherwin, taga Bulacan. Narinig ko lang yung mga kwento nyo sa isang kasamahan ko sa club. Sabi ko, ayos din ang trip nun, horror. Pero nang mapainggan ko, ay halos maubos ko ng painggan yung mga uploads nyo. Itong karanasan ko ay nangyari nang minsang mag-rides kami ng grupo ko patungong Bicol. Alas 10 ng gabi ang meeting time namin. Mag-aalas 11 nang makaalis kami. Isa sa pinaka-challenging rides namin noon ay ang dumaan sa Old Zigzag Road o Bidukang Manok, pati na sa Bicol Natural Park. Sunod ay ang magpahinga kami kung saan kami abutan ng antok at pagod. At ang pangatlo ay ang kadiliman at maaari naming makainkwentro dito. Siniguro naman namin noon na hindi kami mauubusan ng gas sa daan, lalong hindi kami masisiraan ng sasakyan. Sa dami ng lubak na madadaanan namin ay mabagal lang yung patakbo namin noon. Napaka-challenging nga ang pagdaan sa Zigzag Road. Sa bungad pa lang ay kakaibang hangin na ang sumalubong sa amin. Habang binabaybay namin yon ay sobrang tahimik na para bang anumang oras ay may biglang tatawid. At may tumawid nga, sabi ng isang kasama naming rider. Bigla siyang napapreno nang may bigla na lang tumawid daw na hayop. Hindi raw niya matukoy kung aso ba yon o pusa. Basta ang bilis lang daw. Nagsipaghintuan din kami at inilawan namin yung gilid ng daan kung saan yan posibleng nagtungo. Pero wala na yon. Kaya imbis na tumuloy kami ay nagpahinga na lang muna kami sa gilid ng daan. Nakaramdam na rin kasi kami ng antok pati na yung iba naming mga kasamahan. Hindi namin gaanong pansin ang mapunong gilid ng daan. Lahat kami ay inaantok at pagod. Yung iba naman ay gutom. Kanya-kanya muna kaming hanap ng pwesto. Hanggang sa maidlip ako. Tahimik na nun nang pamayat-mayang may dumadaan ding sasakyan. Ilang saglit ang lumipas ay may narinig akong humaharurot na motor. Ang bilis nun na parang hindi alintana yung kurbada na daan. Nang bigla ko lang narinig yung pagsalpok nun. Napatayo ako at napatingin kung saan yun bumangga. Nilapitan ko pa yon pero parang walang bakas na may bumanggang motor doon. Kaya naisip ko na baka naalimpungatan lang. Nang pabalik na ako sa pwesto at motor ko, nagtaka ako nun dahil wala na yung mga kasamahan ko. Ginala ko yung tingin ko at mag-isa na lang talaga ako. Ni wala akong narinig na tunog ng motor o dumaan man lang kung saan ako. Imposible naman ding iwan ako ng mga kasamahan ko. Pati nga yung motor ko ay wala na doon sa pwesto. Kaya ibig sabihin ay mag-isa lang akong maglalakad sa madilim at nakakatakot na daan. Tinawag ko yung mga pangalan nila pero wala na talaga yung mga kasama ko. Nagsisigaw na nga ako at kinakabahan na may kasamang desperasyon at takot. Nang may marinig akong boses, lalo akong kinabahan dahil wala naman ako nakikitang tao. Pero nagulat na lang ako nang may biglang umalog sa katawan ko. Napahugot ako ng malalim na paghinga at pagmulat ko, andoon na silang lahat at nakapaikot sa akin. Takang-taka at taga-alala. Binabangungot daw yata ako. Kahit nga ako ay naguluhan. Para kasing totoo yung nangyari. Sinabi ko sa kanila na nanaginip ako na iniwan nila ako doon at dinala pa yung motor ko. Nagtawanan sila. Muling nagkaya ang umalis na doon sa area pero hindi pa rin mawaglit sa isip ko yung masamang panaginip na yon. Sa dami naman ay bakit ako pa? Siguro ako lang ang naatulog ng malalim. Sa kakaisip ko nga nun, hindi ko na malayan na may mabilis na nag-overtake sa akin at dire-diretso yon sa gutter. Mabuti at hindi siya nagtuloy-tuloy sa bangin. Nagulat kami noon at napahinto. Isa kasi sa mga kasamahan namin ang sumemplang. Hindi rin daw niya alam kung bakit parang may pumiga ng manibela niya. Biglang bumilis yung pagpapatakbo niya na hindi na raw niya makontrol ang motor. Naalala ko yung nakita ko noon o yung panaginip ba yun. Ganun na ganun ang nangyari. Pero bigla yung naglaho. Hindi ko alam kung vision ba yon o nagkataon lang. Sabi nga nila ay delikado ang daan na yon
Buti at wala namang malaking pinsala yung kasama namin. Nagpahinga lang siya saglit at bumiyahe na ulit kami. Huminto lang kami nang maarating namin sa Gumaka. Mag-aalas 4 na yon ng umaga. Kaya dumaan muna kami doon sa may tabing dagat. Doon na namin kinain yung baon namin. Nagpalipas muna kami ng mahigit 1 oras at nagpahinga na rin bago tumuloy sa biyahe. Nang paalis na kami sa lugar na yon, may napansin akong parang itim na usok na nakasunod sa amin, lalo na doon sa kasamahan naming sumemplang. Para pa nga yung nakaangkas. Nagkusot pa ako ng mga mata dahil baka hamog lang yun o di kaya usok ng tambutso. Bigla din yung nawala. Kung ano-ano na'y nakikita ko simula nang huminto kami sa kalagitnaan ng zigzag road. Marami din kaming napagdaanan nang maarating ng Kamsur. Ilang lubak na daan at pabugso-bugsong ulan. Pero ang hindi ko makakalimutan nun ay nang makita ulit yung itim na usok na para bang may sinusundan. Palagi yung nasa likuran ng kasamahan naming sumemplang sa di ko malamang dahilan. Hindi ko nun masabi-sabi dahil parang ako lang yung nakakakita. Nang maarating kami ng Albay, doon na nagsimulang parang may iniinda itong kasama namin. Maya-maya itong tumitikhim at napapahawak sa dibdib. Sinabihan namin siyang magpahinga muna. Pero tuluyan na siyang tumumba habang sapu-sapu ang dibdib. Agad kaming naghanap ng ospital na madadalhan sa kanya. Pero sa kasamaang palad, dead on arrival na yung kasamahan namin. Atake sa puso ang ikinamatay. Yung usok na nakasunod sa kanya ay bigla na lang nawala. Minsan, napapaisip ako kung ano yung mga nakita ko. Saan nagsimula at paanong nangyari. Napatanong ako kung nakita ko ba si kamatayan o yung sundo ng kaibigan namin. Siya ba yung usok na yon? Para kasi akong nananaginip na nagkatotoo. Pero may naalala ako noon nang paalis pa lang kami. Parang namataan ko tong isang kasamahan namin na walang ulo, pero hindi pa ako sigurado noon. Binaliwala ko yon dahil akala ko ay wala lang. Kaso, nang balikan ko ay para na pala yung pangitain na pinagsisihan kong hindi pansinin. Dapat pala ay hindi na kami nag-rides muna at tumuloy sa biyahe. O di kaya dapat sinabi ko doon sa kasamahan namin para naman hindi ako nakokonsensya hanggang ngayon. Isa ang Bicol sa pinuntahan namin na hinding-hindi ko makakalimutan. Naikwento ko nga sa kanila ang lahat ng mga nakita ko matapos mailibing ng tropa namin. Hanggang ngayon, sa tuwing tatapak ako doon ay naalala ko pa rin yung nakakakilabot na pangyayaring yon. Mag-iingat na lang po ang lahat, lalo sa mga bumabiyahe. Keep safe sa inyo, Sir Bob. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Rhea, taga Samar. First time kong magpadala ng kwento sa channel nyo, kaya sana ay ma-narrate ninyo. Thank you po in advance. Itong experience ko ay nangyari nung magbiyahe kami papuntang Bicol sa may Masbate, sakay ng barko. Kasama ko yung friend kong si Marie. Sa aming dalawa, siya ang may malakas na pakiramdam pagdating sa mga elemento o nilalang. Siguro dahil manggagamot yung lola niya. At sa ilang oras na pagtawid namin papuntang Masbate ay hindi ko inaasahan na may mararanasan kaming kababalaghan ng kaibigan ko. Binala akong aso nun, si Furry, isang chihuahua. Karga ko yun buhat nang maasakay kami ng barko. Nagtaka ako, Sir Bob, na habang nakaupo kami doon sa barko ay panay ang tahol ng aso ko kahit hindi naman siya ganun pala tahol. May isang lalaki na umupo malapit sa amin na inaangilan niya. May katandaan na yon at sabi ng kaibigan ko ay grabe daw ko maatingin. Kahit na nilayo ko na yung aso ko ay umaangil pa rin ito doon sa tao. Pinapatahan ko na nga si Furry kasi nakakahiya na sa mga pasahero. Though nung time na yon, hindi naman ganun karami yung nakasakay.
Nakasunod din daw ang tingin noon sa amin, sabi ni Marie. Tumalikod kami at lumayo sa taong yon. Pero panay pala ang lingon ni Marie doon. Nakita niyang tumayo din daw yung lalaki at nagtungo sa banyo. Binantayan daw yon ni Marie. Hindi daw niya alam kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa taong yon. Pero ilang minuto na daw ang lumipas ay hindi pa rin yon lumalabas. Iisa lang naman yung banyo na yon doon sa area kung nasaan kami dahil hindi naman ganun kalakihan ng barko at ilang oras lang naman ang biyahe. Kaya imposibleng magtagal daw yon sa loob gayong may naghihintay sa labas. Ang pinagtataka daw niya ay nang buksan ng kasunod ng lalaki ang pinto ng banyo ay bumukas yon at pumasok ito. Lumapit pa sa banyo noon si Marie. Sigurado daw siyang hindi niya nakitang lumabas yung lalaki. Kinikilabutan na siya noon dahil napagtanto niyang bigla na lang yun nawala. Nang maarating kami ng port at pababa na ng ferry, nagulat si Marie dahil nakita daw niya yung lalaki sa port na nakatingin sa direksyon namin. Papaano daw mangyayari yon ganung hindi pa nagpapababa ng pasahero? Narinig na naman naming umaangil yung aso ko at doon din siya nakatingin sa port. Nang muli yung tingnan ni Marie ay wala na yung lalaki. Naguluhan pa ako dahil hindi ko naman yun nakita sa port. Tinanong ko yung friend ko kung sigurado ba siyang yun yung nakita niyang tao. Sigurado daw siya dahil ganun na ganun yung suot at itsura nito. So anong ibig sabihin nun? Hindi pa tuluyang dumaong yung ferry pero nakababa na siya? Tanong ko. Biglang nabanggit ni Marina na napansin daw niyang walang guhit sa ilalim ng ilong papuntang bibig yung lalaki. Baka daw engkanto o elemento yung lalaking yon. Natawa pa ako sa sinabi niya. Pero nung andoon na kami mismo sa port, nagulat na lang ako nang biglang nagtatahol na si Furry. Paglingon ko sa may likuran ay andoon na yung lalaki. Nagulat din si Marie. Hindi nagsasalita yung lalaki at nakatingin lang ito palagi. Tapos bigla na lang yung mawawala. Malalaman na lang namin yon kapag hindi na umaangil o tumatahol yung aso ko. Nang sabihin ni Marie na umalis na kami at huwag nang papansinin ang presensya nun, ay hindi na muling nagpakita pa. Pero ilang araw lang, nung andoon na kami sa kamag-anak ko sa Bicol, ay para nakikinita na daw nito ni Marie. Hindi kaya kako may gusto sa kanya yung lalaking sinasabi niyang engkanto? Mukhang hindi daw siya o ako ang sinusundan nun, kundi yung aso ko. Baka namamanghalang daw ito. Pero ayon, isang araw, nilagdat na lang si Marie at tinubuan ng mga rashes. Wala naman daw siyang allergies o nakain na ano. Hindi naman siya gumaling kahit binigyan na ng gamot sa ospital. Andun pa rin kami noon sa Masbate, kaya nagpunta na kami sa albularyo. Doon nga ay nalaman naming naengkanto si Marie. Gumaling naman siya pagkatapos naming mag-alay ng puting manok at itlog. Ang hindi lang namin sigurado noon ay kung yun ba talaga ang itsura ng engkanto o baka sumapi lang din yun at kung yun din yung naminsala sa kanya. Siguro ay hindi gaanong nakakatakot ang karanasan namin yon, pero hindi naman araw-araw ay nakakaranas tayo ng kababalaghan katulad ng naranasan namin. Malaisipan lang talaga sa amin ni Marie kung paanong hindi man lang namin nakitang lumabas yung lalaki mula sa banyo. Tapos, di pa nakakadaong ang barko ay andoon na siya sa port. Pero dahil nagkasakit si Marie at sa masyado siyang curious, kaya siguro napagtripan o naparusahan siya ng engkanto. Hindi na rin naman namin nagaanong pinag-usapan yon hanggang sa maabalik kami ng Samar. Pairamdam pa rin daw kasi ni Marie ay nakasunod pa rin yon sa amin. Ilang years na rin to nangyari na magpasa hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa amin. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa mga engkanto? Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig at tumatangkilik ng inyong channel. Tawagin na lang akong Martha.
Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nang minsan magbiyahe kami ng boyfriend ko na si Ray papuntang Sorsogon. Mahilig rin kami sa mahabang road trip. Taga Maynila po kami at balak naming mamasyal sa mga naggagandahang spots sa Bicol. Umalis kami mga alauna ng madaling araw. Mag-aalas 4 noon na nasa Old Zigzag Road kami o bituka ng Manok Road na kung saan ay wala pang katao-tao. Sa may Quezon po pala to. At kung gusto nyo magpunta ng Bicol ay dadaanan nyo to. Pero kung araw ka babiyahe sa bahaging yun ng daan ay meron namang mga guide na nagtuturo ng tamang way sa mga biyahero. Dahan-dahan lang yung patakbo ni Ray dahil nga sa madilim-dilim pa at hindi namin alam na baka may malaking sasakyan na bigla kami makasalubong. Kaya nag-iingat kami at umiiwas sa aksidente na ilang beses na rin nangyari sa lugar na yon. Habang nag-uusap kami ni Ray ay nakatutok naman ang tingin namin sa daan. Panaka-naka akong tumitingin sa gilid ng daan. Medyo nagulat ako nang may madaanan kaming isang lalaking nakaturo sa daan. Para yung guide. Sa isip ko nun, ang aga naman ni kuya. Hindi ba siya natatakot na madilim pa? Inexpect ko nun Sir Bob na may kasama siya. Siyempre, medyo delikado din. At creepy na mag-isa lang siya ng ganong oras sa lugar na yon. Nang mga ilang metro na ang nilayo namin mula dun kay Manong, ay may natanawan na naman akong lalaking naaturo. Medyo nakahinga ako ng maluwag para kay Manong na nauna. At least kahit papaano ka ako ay hindi ganun kalayo ang pagitan nila ng kasamahan niya. Kaswal ko lang nabanggit kay Ray na ang sisipag naman ng mga guides sa Zigzag Road at sakang tatapang din. Napatanong lang siya kung bakit. Ako naman, kung bakit. Hindi ba niya nakikita na ang dilim pa tapos may bantay na? Ang sabi niya, wala naman daw siyang napansin. Kaya hindi na ako nung nagsalita. Pero maya-maya ay may nakita na naman akong lalaking naaturo sa daan. Ang sabi ko sa kanya, "Oh hayan, may isa na namang bantay." Doon ako kinilabutan sa sagot ni Ray. Nasaan? Ano raw ba yung sinasabi kong may guide? Wala naman siyang nakikita. Maya-maya ulit ay minadaanan na naman kami. Ang sabi ko, ayun o, bulag ka ba? Sagot ba naman sa akin, wag daw akong nadi-joke ng ganon. Nagmamaneho siya. Mahina kong sinabi na hindi nga ako nagbibiro. May madadaanan pa nga tayo. Pero parang hindi na rin ako kumbinsido kung nakikita ba ni Ray yung nakikita ko. Gumapang yung kilabot sa buo kong katawan. Nang muli kong makita ay napaiwas na ako ng tingin. Napamura ako na mapansin ko Sir Bob na yung nakita kong unang guide at yung mga nadaanan namin hanggang sa huli kong nakita ay iisa lang ang suot na damit. Iisa ang itsura, porma at posisyon ng madaanan namin. Para bang iisang tao lang yung nakita ko at hindi ko nga alam kung buhay pa yon. Pambihira ka ako. Hindi pa kami nangangalahati sa biyahe ay pinakitaan na ako. Nagpabusina ako kay Ray at napadasal na rin. Hanggang sa wala na akong makitang Manong guide sa gilid ng daan. Medyo maliwanag na nung huminto kami ng Atimonan. May mangilang-ngilang bukas na kainan na rin noon kaya nag-ayang mag-breakfast si Ray. Nagbanyo na rin ako. Pero sa shock ko noon Sir Bob, nang pagtingin ko sa kabilang daan ay may lalaking nakatayo. Akala ko ay ordinaryong lalaki lang pero kita ko na unti-unti nag-aangat yun ng braso at biglang tumuro. Tumakbo talaga ako noon papunta kay Ray na bumibili ng almusal namin. Nilingon lang niya ako at niyaya na umupo sa isang bench na naroon. Hindi niya alam na halos himatayin na ako sa takot. Sinusundan ba kami ni Manong o baka namamalikmata lang ako? Hindi na kasi yun nawala sa isip ko hanggang sa nasa biyahe na kami. Nang maarating na kami ng Bicolandia ay medyo napanatag na ako. Saka naman ako nabuwisit Sir Bob sa dinaanan namin mga lubak na daan. Wala na bang ikalalalim yon na pwede kang mag-swimming? Kidding aside, may tinuluyan kaming hotel noon sa Naga City, Camarines Sur at doon muna kami nagpalipas ng magdamag ni Ray. Nung medyo maliwanag pa, namasyal muna kami sa labas
at doon na rin naghapunan. Mga alas 9 siguro ay pumasok na kami ng hotel. Pagkatapos maligo, pinasya muna naming manood sandali at naatulog na rin ng antukin. Pero nagising ako dahil parang may naatingin sa akin. Pagdilat ko ay may nakita akong taong naatayo sa may paanan namin. Hindi man lang yon gumagalaw kahit nakita ako nung gising. Hindi ako nagpatay ng ilaw sa CR ng room namin kaya naaninag ko yung taong yon. Napasigaw na lang ako nang makilala ko to. Narinig kong ginigising ako ni Ray. Nakadilat na ako nun pero hindi kumagalaw yung katawan ko. Kitang-kita ko yung lalaking naatayo sa harapan ko pero parang hindi naman yun nakikita ni Ray. Nang ginugyug niya ako ay nalipat yung tingin ko sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag kaya naigalaw ko yung buo kong katawan. Naubo pa nga ako sa paghahabol ng hininga. Nag-alala si Ray dahil lang sapuin niya ako sa noo ay mainit ako. Pinainom niya ako ng gamot at kinumutan. Hindi ko alam kung sleep paralysis pa yung nangyari sa akin o ano o naalimpungatan. Hindi ko nasabi sa kanya na nakita ko yung multo ng guide. Binantayan niya ako hanggang sa maatulog ako. Nakaramdam ako ng panlalamig at pakiramdam ko ay may iba pa aming kasama doon. Pero hindi na ako nagmulat ng mata at sumiksik lang kay Ray. Nang magdilat ako ay mag-uumaga na. Sinabihan ko siya na daan muna kami ng simbahan bago kami magpatuloy papuntang Sorsogon na yun talagang pakay namin sa biyahe. Pagkagaling ng simbahan ay doon na gumaan yung pakiramdam ko. Nawala na yung parang may naasunod at nakatingin sa akin. Nung papunta kaming hotel ay medyo masama na ang pakiramdam ko. Hindi ko lang sinasabi kay Ray para hindi rin masira yung lakad namin. Buti na lang, nang maarating kami ng Sorsogon ay mas guminhawa yung pakiramdam ko at na-enjoy na rin namin yung pamamasyal namin doon. Ikinuwento ko na lang ang lahat sa kanya nung nakauwi na kami ng Maynila. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Salamat po sa time at sana ay manarate nyo to. Hello po Sir Bob, pati na sa lahat. Silent listener niyo po ako. Ako si Abby, taga Laguna. Itong kwentong isi-share ko sa inyo ay karanasan ko nung nasa elementary pa lang ako. Karamihan ng kwento ay nagmula nga kay nanay. Nangyari ito nang isama niya ako pauwing Albay. Taga Bicol kasi yung angkan ng nanay ko at nang mamatay si lolo na tatay niya ay sinama niya ako umuwi doon. Naiwan noon sina tatay at dalawang kapatid ko, yung panganay at pangalawa. Ako ang bunso at tagi-isang anak na babae, kaya ako ang sinama ni nanay. Sumakay kami ng bus noon mula Calamba. Madaling araw nang umalis kami. Puno ang bus at normal naman ang biyahe. Iba't ibang tao ang nakasakayan namin sa bus. May bata, matanda at mga kabataang walang tigil sa pagkukwentuhan. Walang pasok doon kaya yung nag-aaral sa Kamaynilaan ay nagsisipag-uwian din. Tahimik lang kami ni nanay na nakaupo sa dulong upuan. Nang may sumakay na isang matandang babae at tumabi yun sa akin. Nakaupo kasi kami sa may pinakalikod, yung may 5 hanggang 6 na upuan. Tapos may bakante pa doon na isa. Umusog ako papalapit kay nanay kasi uupo siya dapat noon sa pagitan namin. Pasimple akong napatakip ng ilong. Sanay na akong makaamoy ng matanda dahil kasama namin si Lola na nanay ni tatay sa bahay at may pangkaraniwan talaga silang amoy. Pero yung amoy ng matanda na nakatabi ko ay kakaiba. Parang amoy malansa na kapag nalalanghap mo ay para kang masusuka. Napansin ko rin noon na pasimpleng napatakip si nanay ng ilong pati na ang nakaupo sa harapan namin. May dalang bayong yung matanda at sa palagay ko ay baka doon nanggagaling ang malansang amoy pero para pa rin singaw ng katawan niya.
Napansin ko sa gilid ng mga mata ko na nakatingin siya sa akin, kaya marahan kong inalis yung kamay ko sa ilong at sumiksik ako kay nanay. Kwento ni nanay ay panaka-naka daw yung tumitingin sa akin at parang hindi ito mapakali sa upuan. Maya't maya daw itong gumagalaw at panay ang paglunok ng laway. Nang bigla itong pumara. Nasa Candelaria pa lang yata kami nun. Pero bago ito bumaba ay naramdaman kong may hanging dumampi sa tenga ko na parang may umihip sa akin nun. Napalingon ako pero mabilis na kababa ang matanda. Medyo gumaan yung pakiramdam ko dahil nawala na yung malansang amoy. Pero may natira pa, kaso hindi na yun kasing tapang nang andoon yung matanda. Maya-maya ay biglang humilab yung tiyan ko. Hindi ko alam kung epekto ba yon ng amoy o gutom lang ako. Yung hilab na yon ay napalitan na ng pananakit. Namimilipit akong napayakap kay nanay. Naiiyak na ako sa sobrang sakit nun. Pinakain ako ni nanay ng nilagang itlog at pinainom ng tubig. Nang maarating na kami sa may bandang Atimonan, bumaba kami doon para makapagbanyo ako. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin nawawala yung pananakit ng tiyan ko. Hinaplusan na yun ni nanay ng dala niyang pambanyos o lana. Medyo nawala naman ng panandalian ang pananakit. Nang muli kami magbiyahe ay tiniis ko na lang yung sakit nun. Pagdating namin ng Albay ay doon na talaga tumindi ang pananakit at sobrang nahihilo na ako. Sabi pa ni nanay ay para na akong papel dahil sa pamumutla. Kinabahan daw siya at balak na niya akong idaan sa ospital. Pero nang tawagan niya yung tita ko noon na kapatid niya, sinabi nitong tumuloy na kami sa bahay. Nang dumating kami noon ay may isang matandang naghihintay sa amin na kasama ni tita. Manggagamot daw yon na kakilala nila at malapit lang sa kanila. Hinilot lang noon yung tiyan ko at may nilagay na halamang gamot. Hindi ko alam kung ano yon, pero mainit-init siya at parang hinihigop ng lamig ang loob ng katawan ko. Naging maayos naman yung pakiramdam ko. Kaya kinagabihan ay tumuloy kami sa bahay ng lolo ko na nakaburol. Nung gabing yon, kasama ko yung mga pinsan ko na naglalaro ng baraha. Nang mapatingin ako sa labas ng bakuran, may nakita akong nakatayo doon na isang matandang babae. Parang pamilyar ang mukha niya. Pero agad din yung umalis. Nang malalim na ang gabi at papatulog na kami, kasama ko yung mga pinsan ko sa kwarto dahil magpupuyat noon si nanay. Papatulog na ako nang makarinig ako ng pagtawag. Akala ko si nanay yon, pero nagmumula yon sa bintana. Kaya tumayo ako para tingnan kung sino yung tumatawag sa akin. Nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong taong nakatayo sa may di kalayuan. Para siyang nakatingin sa akin. Nang maaninag ko kung sino yon, malinaw kong nakita na isa yung matandang babae. Hindi ko yun kilala, kaya tumalikod na ako at bumalik sa higaan. Nang gabing yon, sabi ni nanay ay nakaramdam sila na parang may umaaligid sa bahay. May kakaiba din silang naamoy, katulad ng naamoy namin sa bus. Malansa at nakakasuka. Nang kalaliman na ng gabi, ay may narinig daw silang kumakadusko sa kwartong ginagamit namin. Kaya doon natulog noon yung panganay na anak ni Tia na si Kuya Emong. Ganoon daw ang pakiramdam kapag may aswang na umaaligid sa bahay nila. Posible daw yon dahil may burol sa bahay. Maaaring yung bangkay ni Lolo ang inaabangan noon. Pero biglang umiyak yung bata sa kabilang kwarto. Kasama nun ng nanay niyang natutulog sa kabilang kwarto. Mag-ina yun ni Kuya Emong na mga bata pa nang magkaroon ng anak. Grabe daw yung gulat ng asawa nito nang may makita itong itim na pusang naapatong sa tiyan ng anak niya. Bigla daw yung tumalon sa bintana nang magisingan niya. May kalmot yung anak niya sa braso at hita, kaya ganoon na lang yung iyak ng bata dahil nasaktan. Lahat kami ay nagpuntahan sa kwarto na yon. Takot na takot yung bata. Sobra naman yung galit ni Kuya Emong. Nang biglang parang may naramdaman na naman akong gumagalaw sa sikmura ko. Bigla kasi siyang humilab
at di sinasadyang napasuka ako sa kwarto ni na Kuya Emong. Bigla rin akong nanghina at napatawag kay nanay. Sobrang init sa pakiramdam at parang may taong naamasid sa akin mula sa bubong. Ganun yung feeling. Sobrang pawis ko na kahit malamig yung panahon nun. Nabanggit noon ni mama na baka inaaswang din daw ako. Iyak din ang iyak yung anak ni Kuya Emong. Kaya tinawag na ni Kuya Emong yung kilala nilang manggagamot. Habang naglalakad daw siya papunta sa bahay ng manggagamot ay may narinig siyang parang umiik-ik na nakasunod sa kanya. Nang pabalik na siya ay kasama niya yung manggagamot. May humarang daw sa kanila na malaking aso. Buti raw at palagi naasukbit sa bewang ni Kuya ang itak niya. Hinugot raw niya yung dalang itak at inundayan yon sa aso. Inangilan daw siya nito. Pero talagang tatagain na raw ito ni Kuya Emong nang bigla itong tumakbo palayo. Pagdating nila sa bahay ay sinabihan siya ng manggagamot na magsaboy sila ng asin sa labas. Maglagay din ng mga bawang sa bawat bintana at huwag iiwan ang kabaong ni Lolo. May pinainom siya sa akin noon at sumuka ako ng sumuka sa sama ng lasa. May hinaplos din siya sa tiyan ko para maalis ang sakit. Ganon din sa anak ni Kuya Emong. Nang humuni ang tiktik ay naglabasan na daw noon sina Kuya Emong at iba pang mga kalalakihan. Narinig din nilang lumayo ito nang maglabasan sila. Gabi-gabi na silang nagbabantay noon hanggang sa mailibing si Lolo. Hindi na nagpakita yung aswang na nanggugulo. Pero nagulat kami ni nanay. Nang pasakay na kami ng bus pabalik ng Laguna, muli naming nakasakayan yung matandang babae na may kakaibang amoy. Nagtaka pa nga si nanay kung paano naarating yon ng Albay, gayong sa pagkakatanda namin, sa Candelaria, Quezon ito bumaba. Doon na raw naramdaman ni nanay na kumukulo yung langis na baon namin. May dala rin kaming asin at bawang. Baka kasi sundan ako ng aswang. At tama nga sila. Nasundan ako nito sa Bicol at mukhang balak pa akong sundan nito pabalik ng Laguna. Pero nang nilabas ni nanay yung plastic na may asin at bawang ay natarantang pumara yung matanda. Sigurado kaming yun yung aswang na umaligid sa bahay dun sa Albay na tinuluyan namin. Balak pa yata akong pagpiyesahan, pati na yung maliit pang anak ni Kuya Emong at yung lolo kong nakaburol. Kung nagkataon ay tiba-tiba siya. Pero buti na lang at hindi na naig ang kasamaan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko tungkol sa aming biyahe papuntang Bicol, pati na yung experience namin doon. God bless po sa lahat.